Hello po, good morning po sa lahat ng business partner natin dyan, local and international. So, yun, nandito na naman po ako ngayon sa GTLI training page natin para mag-talk po. So, yun, ano po ba yung topic ko? Kaya ako nag-live. So, yung topic ko po is 5 fingers of network marketing. So, ito po yung mga dapat gawin ng mga nagsisimula pa lang po, lalong-lalo na po kung bago ka. So, syempre, bago po ako mag-start, i-introduce ko muna po yung sarili ko kung sino po ako para kung mayroon man pong nanonood dyan na bago or first time pa lang po ako mapanood sa live, alam niyo po or kilala niyo ko kung sino ako. So, yan, name ko po, Arasabaw Tobayag from Bicol. So, share ko na din po yung background ko kung paano ako nag-start dito sa empowered consumerism. So, nung nag-start po ako before, so, yun. Nung nag-start po ako before, ano lang po, basic lang po yung mga sinundan ko. Yun. Basic lang po yung mga sinundan ko nung nag-start po ako. Ang ginawa ko lang po nung after ko po mag-join dito sa Empowered Consumerism, sabi ko po sa mentor ko or sponsor ko, guide niya po ako kasi hindi ko alam yung mga dapat kong gawin or kung paano ba gawin yung business kasi nung nag-start po ako, wala po akong idea kung paano po siya gagawin. Kaya yun, thankful naman po ako sa sponsor ko kasi nung nag-start po ako, ginaid niya rin po ako. Tsaka, syempre, lalong-lalo na po sa founder ng GTLI family, yan si Upline Julius Mallorca. Very thankful po ako sa kanya kasi nung nag-start ako, yun, talagang sinama niya po ako sa mga activities nila. Kaya, natuto po ako na makikisalamuha sa maraming tao kasi nung nag-start po ako, grabe po, hindi mo po talaga ako makausap. Kahit po kaharap mo na ako, wala lang, titingnan lang kita, tapos ngingitian. Kasi nga po, hindi po ako sanay makipag-usap sa maraming tao. Pero dahil po sa Empowered Consumerism, paunti-unti pong na-develop. So, kung ako po yung tatanungin, sobrang layo na po ng narating ko kung ano po ako kung paano po ako nag-start before, sobrang layo ko na po doon. So, kaya po ikaw kung bago ka pa lang po tapos ginaguide ka ng sponsor mo, dapat po thankful ka sa kanya kasi or dapat po magpasalamat ka sa kanya kung di mo pa siya napapasalamatan. Magpasalamat ka po sa kanya kasi siya po yung ginawang instrument ng creator natin para makita mo yung magandang opportunity. So, yun po. So, bago po ako mag-start, yan, bago po ako mag-start, gusto ko lang pong batiin yung mga business partner natin dyan. Yan po. Yan, good morning po kay partner Michelle De La Peña Tadeja. Good morning, tita. At syempre, good morning din po kay partner Haula Asrap. Yan, good morning din po kay partner Norhata Panseb. Yan, good morning po watching from Riyadh, Saudi Arabia. So, yan, good morning din po. Yan, pa-share na lang po ng link po sa mga chat room para po sample kung mayroon po kayong mga leaders na OFW, lalo na po kung busy pa po sila, mapanood po nila yung live natin. So, yun, tuloy ko po yung pag-share ko po kung paano ako nag-start. So, yun, sinundan ko lang po yung mga tinuro sa akin ng sponsor ko. Kaya thankful po ako sa mga nag-guide sa akin kay Upline Julius Mallorca, tapos sa sponsor ko po na si Upline Jeramil Bornasal.
So, kaya ikaw po, kung hindi mo pa po napapasalamatan yung sponsor mo ng personal, salamatan mo po kasi siya po yung naging daan para makita mo po yung magandang opportunity. So, tama po. So, yun, bago po mag 4 AM, start na po ako sa topic ko para mabilis lang po tayong matapos. Saglit lang naman po yung topic ko kasi lima lang naman po to yung topic ko. Pa-comment naman po mga parts kung naririnig nyo po yung boses ko or okay lang po yung sounds. Yan, thank you po, Tita Mitch de la Peña. So, yan, good morning po kay Idol Celine Valencia Tamayo. So, yun, thank you po sa cooperation ng bawat isa. Tapos to. So, yan po. Intro ko na po ko kung ano po yung topic ko. So, yung magiging topic ko lang naman po is 5 fingers of network marketing. So, yun po yung yung itatopic ko po. Ito po yung mga dapat gawin po ng mga nag-start pa lang or sample po kung bago ka pa lang po tapos hindi mo pa gaano alam kung paano gawin yung business. Ito po yung susundan mo. Ito po yung susundan mo lang na basic po para mas mabilis mo pong magawa yung negosyo. So, wala po akong slide kaya kung meron po kayong notebook dyan tapos ballpen, mag-note na lang po kayo para masundan nyo po yung topic ko. So, pwede po kayong mag-note kung meron po kayo dyan. So, paki-ready na lang po para pag nag-start po ako, mabilis nyo lang pong masundan yung topic ko.
So, yan talaga na po yung topic ko. So, kung ikaw po, bago pa lang po, gaano po kahalaga sa iyo yung 5 fingers of network marketing? So, kung ako po yung tatanungin, sa kagaya po natin na nagsisimula pa lang, sobrang ganda po ng system natin kasi susundan na lang po natin yung system kumbaga po meron na po siyang pattern na susundan na lang natin, kaya sobrang ganda po ng negosyo natin kasi kompleto na po siya, andyan na po yung system, ikaw na lang po yung kulang. Tama. So, kaya po pag nagsisimula ka pa lang po, hindi mo pa alam, huwag ka pong matakot na magtanong or magpa-guide sa sponsor mo or sa upline mo. Huwag ka pong mahihiya kasi hindi mo naman po yan ginagawa dahil nahihiya ka, di ba? So, alam ko naman po na lahat po tayo dito meron reason kung bakit natin ginagawa yung negosyo, di ba? So, karamihan naman po kaya natin ginagawa yung negosyo dahil meron po tayong kanya-kanyang reason kung para kanino natin ginagawa yung negosyo, di ba? So, ikaw po, alam naman po sa sarili mo kung bakit mo ginagawa yung negosyo, di ba? So, kung ngayon po hindi mo pa po alam kung bakit mo ba talaga ginagawa yung negosyo or para kanino mo ba siya inilalaan para kanino mo ba nilalaan yung negosyo, di ba? So, dapat po ngayon pa lang alam mo na po kung sino yung pinaglalaanan mo, kung bakit gusto mo maging successful dito sa Empowered Consumerism, di ba? So, dapat po alam mo kung ngayon pa lang po alam mo na kung sino yung paglalaanan mo ng success mo, di ba? So, ibig sabihin po, lahat naman po tayo dito, meron po tayong kanya-kanyang pinaglalaanan ng success natin, di ba? Tama po. So, kaya dapat po alam mo sa sarili mo kung bakit mo siya ginagawa, sino yung pinaglalaanan mo pag naging successful ka, di ba? So, dapat po ngayon pa lang excited ka na po kung kanino mo, or sample, pag nakuha mo na yung success mo, dapat po excited ka na sa pinaglalaanan mo yan, di ba? So, karamihan po para sa family, di ba? So, syempre, kung ikaw po yung commitment mo, kaya mo ginagawa yung negosyo para sa family mo, kailangan mo pong tulungan mo na yung sarili mo. Kasi pag natulungan mo po yung sarili mo, mas mabilis mo na lang po matutulungan yung family mo, di ba? So, kailangan po ngayon pala, naka-ready ka na sa mga magiging responsibility mo, kung bakit mo kailangan gawin yung negosyo at kung bakit kailangan mo maging successful, di ba? Tama po. So, start na po ako sa topic ko. Yan. So, ang number 1 po na topic ko is prospecting. Tama? So, gaano po ba ka-importante yung prospecting sa'yo? Lalong-lalo na po kung nagsisimula ka pa lang. So, yung prospecting po, pwede mo po siyang gawin pwede ka pong ma-prospect po sa FB friends mo. Tama? Pwede ka pong ma-prospect sa mga FB friends mo or relatives, di ba? So, lahat po, pwede mo po yan maging prospect, yung mga FB friends mo, relatives, ka-worksmates, churchmate, di ba? So, lahat po ng mga kakilala mo, pwede mo po silang maging prospect. So, gaano po ka-importante yung prospecting? Kasi, kailangan po, meron ka pong mga prospect. Kasi kung wala ka pong prospect, paano ka po mag-i-invite, diba? So, yun lang po yung susundan mo. Lahat po ng FB friends mo, pwede mo silang maging prospect. Tama po. Yung mga kaibigan mo, pwede mo rin silang maging prospect. Tama po. So next po, number 2 po na topic ko, sa inviting naman po. Yan. Gaano din po ba ka-importante yung invitation? So, kailangan po sa invitation, ma-form mo po sila. So, ano po ba yung form? So, yung form po, yan po yung family, occupation, recreation, tsaka yung message. Tama? So, ganun lang po. Yun lang po yung susundan mo. Sample po, pag
pag na-form mo na po yung mga prospect mo na yon, puproceed ka na po sa number 2. Ipo-form mo na po sila. Tama? So, ipo-form mo lang po sila. Kasi pag gawin mo lang po, kamusta mo yung family nila, 'di ba? So, siguro naman po, alam mo naman po yung form. So, gano'n lang po yung gagawin mo. Tapos, number 3 po, yung presentation. So, proceed ka na po sa number 3 pag na-form mo na yung prospect mo. Tama? So, dun ka na po magpe-present ng negosyo mo. Tama? So, paano po ba gagawin yung invitation? So, pwede mo po siyang gawin sa mga chat room or group page. Pwede mo rin po silang i-one-on-one video call. Tama? So, ganun lang po. Pwede mo po silang presentan sa So, katulad po ngayon na pandemic, di ba? So, halos karamihan naman po sa online na lang talaga siya. So, or pwede rin po, kung sample, meron kang mga prospect na nami-meet mo talaga siya, di ba? So, pwede mo silang makausap personal, di ba? Pero kung malayo naman sila, lalong-lalo na kung OFW, di ba? So, pwede mo po silang i-one-on-one video call or sa chat room, pwede ka mag-present doon or sa group page, pwede ka pong mag-present doon ng business. Tama? So, pag nagawa mo naman po yung invitation, so, puproceed ka po sa closing. Tama? So, pag proceed mo po sa closing, sample, na-presentan mo na po yung prospect mo, pwede mo pong ipa-close deal yung na-presentan mo sa upline mo. Tama? So, ganun lang po yung gagawin mo. Pag na-presentan mo na sila, pwede kang magpatulong sa upline mo para ma-close deal yung na-presentan mo. Tama? Lalong-lalo na po kung bago ka pa lang tapos di ka pa marunong mag-close deal. So, pwede mong gamitin yung mga grand upline natin para ma-close deal yung mga prospect mo or yung na-presentan mo. Tama? So, pag na-close deal na po yung na-presentan mo ng negosyo, puproceed ka naman po sa number 5 sa pagpa-follow up. So, gano'n naman po ka-importante yung pagpa-follow up? So, kailangan po, alam mo po kung paano i-follow up po yung prospect mo. Tama? Lalo na po kung na-close deal na. So, yung pagpa-follow up po, pwede mo po siyang gawin ng 12 hours to 48 hours yung pagpa-follow up. Tama? Pagtapos mo pong mapresentan yung prospect mo, pwede mo pong gawin yung pagpa-follow up ng 24 hours to 48 hours. Tama po. So, ganun lang po yung gagawin mo na basic or ito lang po yung susundan mo na basic, lalo na po pag nagsisimula ka pa lang. Tama po. So, ganun lang po. Ipapollow up mo lang po yung mga na-presentan. Ipapollow up mo lang po yung na-close deal ng upline mo or kung ikaw marunong ka na mag-close deal. Ganun lang po yung gagawin mo. Ipapollow up mo lang po siya. Tama? So, i-close deal mo naman po yung na-presentan mo ng negosyo. Or kung hindi mo pa po kayang mag-close deal, ganun lang po papatulong ka lang po sa mga grand upline natin, di ba? So, mas mabilis po kung papag-guide ka talaga sa mentor mo, lalo na po kung hindi ka pa marunong mag-close deal. Pwede mong sample, nag-video call kayo ng na-presentan mo ng negosyo. So, pwede mong i-join call doon yung upline mo or yung direct sponsor mo para matulungan ka niya mag-close deal, lalo na kung hindi ka pa marunong mag-close deal. Tama po. So, advantage naman po kung marunong ka nang mag-close deal. Kung ikaw pa lang kaya mo nang i-close deal yung kausap mo. Tama? So, ganun lang po. Pipresentan mo lang po yung na-form mo na prospect mo. Tama? Pipresentan mo lang po siya ng business. Ganun lang po yung gagawin mo.
Yung sample po, yung na-form mo, ipresentan mo lang siya ng negosyo. Pwede mo siyang gawin sa group page or sa group chat, diba? Or pwede din pong one-on-one video call. So, gano'n lang po. Tapos, yung prospect mo naman po, ipo-form mo lang siya. Tama? Ganun lang po yung gagawin mo. Para mas mabilis mo pong magawa yung negosyo natin, di ba? So, wala ka pong ma-form pag wala ka pong prospect sa FB friends mo or sa mga kaibigan mo or katrabaho mo. Wala ka pong magiging prospect pag hindi ka po nag-add ng mga friends. So, hindi naman po ako naniniwala na wala kayong friends sa Facebook mo, di ba? So, kaya ka nga merong Facebook kasi meron kang mga makikilalang friends doon, di ba? So, wala ka pong i-invite pag wala kang prospect, di ba? So, wala ka naman pong mapo-form or wala kang mapipresenta ng negosyo pag wala kang na-form. Tama? So, wala ka din pong close deal kung wala ka pong napresenta ng negosyo. Tama po? At lalo na pong wala kang ipapollow up pag wala ka pong na-close deal. Tama po? So, kung gusto mo po na meron kang i-follow up, so, kailangan po meron ka pong na-close deal. At kung gusto mo rin po na meron kang ma-close deal, kailangan po meron kang napresenta ng negosyo, di ba? So, kung gusto mo rin po na meron kang ma-form, kailangan po meron kang mga prospect. So, ganun lang po, napakasimple lang po ng gagawin natin, lalo na po pag nag-start pa lang tayo. Yun lang po yung susundan natin. Diba? Sobrang bilis lang po kasi 5 lang po yung susundan natin, diba? So, ganun lang po. Tapos na po ako sa topic ko. So, thank you po sa mga nanood ng live natin. So, I hope po na meron kayong I hope po na marami kayong natutunan sa topic natin. So, kung meron ka man po mga leaders na busy pa sila or hindi sila nakapanood, share mo lang po sa kanila yung link para mapanood po nila. Tama po? So, yun hanggang doon lang po yung topic ko. Thank you po sa mga nakiki-operate. Tapos na po ako sa topic natin. So, see you sa next live po natin. Parang ang bilis lang ng topic natin, no? Ilang minutes lang. So, gano'n lang po. Tapos na po ako sa topic natin. Always welcome po sa mga partners sa pag-share ng learnings. So, kung ikaw po, marami ka pong mga learnings dyan, huwag ka pong madamot na i-share sa mga business partner natin kasi helping business naman tayo, diba? So, yun lang po. Thank you po and God bless po sa mga nanood na mga business partner natin. So, share nyo na lang po yung link. Thank you po and God bless.